So, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Amen. So, handa na po ba tayo na makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon sa umagang ito? Minsan pa po nating palakpakan ng Panginoon. So, ating pong pag-aralan sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Lucas, chapter 6, verses 37 to 38. Sabi po rito, huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at papatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit nyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. So tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa umagang ito sa iyong mga banal na salita na ipahayag mo sa oras na ito sa aming kalagitnaan, O God. Patuloy niyo itong pagpalain at hayaan niyo po ang iyong banal Espiritu Santo ang siyang maging dakila naming guro sa oras na ito. At patuloy mo pong itago, Panginoon, sa iyong likuran ng iyong abang lingkod upang ikaw patuloy na makita at mahayag sa kanyang buhay. Salamat po at balutin mo yung banal na presensya ng lugar na ito, O God, at nawa ito'y maging pagpapala ang mga salita mong ito sa lahat ng makakarinig nito. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. So ito po'y pinamagatan ko po ito na huwag kayong humatol sa inyong kapwa. Dito po ay inutos po dito ni Lucas na ito po'y itinuturo niya sa atin na nais niya na mamuhay tayo, na maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Na hindi pa basta ligtas ka, maglingkod ka, manampalataya ka, ikaw ay ligtas na. Kundi meron po tayong mga hakbang na dapat lakaran upang makita talaga ang Panginoon sa buhay natin. Amen? At ang una po rito ay ang huwag po tayong humatol upang hindi tayo hahatulan ng Diyos. So sino man po sa bawat isa sa atin, ano man po ang nakikita nating pagkakamali ng ating mga kapatid o ng kahit sino mang tao, wala po tayong karapatan na sila'y ating hatulan o sila'y ating husgahan. Amen? Amen. Sapagkat tayo rin po ay may mga kahinaan, tayo rin po ay may mga kapintasan, hindi rin po tayo perfecto. So hindi po kalooban ng Diyos na humatol po tayo sa ating kapwa, sapagkat kung hinahatulan natin ang ating kapwa, tayo rin po ay hahatulan ng Diyos. Amen? Sabi po sa Mateo 7:1-2, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. So kung hinahatulan natin yung iba, tayo rin po ay hatulan ng Diyos. At kung paano natin sila hinahatulan, ganun din po ang balik na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Yes. At sabi niya, susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. So kung paano natin sila hinusgahan, kung paano natin sila hinahatulan, ganun din po yung balik sa bawat isa sa atin. Kumbaga kung 100% mo siyang hinahatulan, 100% din ang balik sa iyo na upang ikaw din ay hatulan ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat wala nga po tayong karapatan na hatulan ang ating kapwa. Sapagkat may kanya-kanya nga po tayong kahinaan, kapintasan. Hindi po tayo perfecto. Lahat tayo na narito ay wala pong perfecto sa bawat isa sa atin. Amen? So, ano man yung nakikita mong kahinaan sa kapwa mo, ipanalangin mo. Kausapin mo siya at kausapin mo siya na parang isang kapatid, palalahanan mo siya, hindi yung uhusgahan mo, ititismis mo, hahatulan mo, sisiraan mo. So mali po yun, hindi po yun kalooban ng Panginoon, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos upang tayo ay mahalin natin ang isa't isa. Huwag nating hatulan ang bawat isa. Amen? Yes. Ang sabi po sa Santiago 4:11-12, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o mahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. So kung sinisiraan natin ang ating kapatid, sinisiraan natin ang kautusan. Amen? Bakit? Sapagkat wala nga po tayong karapatan. Babalik din po yun sa atin. Sapagkat tayo pa nga po ay mayroong mga kahinaan at kapintasan. At sabi rito, kung hinatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom. So kung hinahatulan natin
ang ating kapwa para na rin hinahatulan natin ang kautusan at dahil doon, ipinantay na po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay perpekto. Wala siyang kahinaan, wala siyang kapintasan. Pero tayo, may kanya-kanya tayong kahinaan at kapintasan. So, pag ginawa natin iyon na hinatulan natin ang ating kapwa, parang hinahatulan na rin po natin ang kautusan. Amen? At ipinantay na po natin ang ating sarili. Hindi na tayo tagasunod sa kautusan, kundi tayo ginawa na nating hukom ang ating sarili. Kumbaga ipinantay na natin ang ating sarili sa tunay na hukom na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? At nakakahiya, di ba? Di ba sabi doon, bago mo alisin ang puwing ng iyong kapatid, alisin mo muna yung gatruso na nasa iyong mga mata. Paano makita ang puwing ng iyong kapatid kung yan namang gatruso yung nasa mata mo, ay hindi mo muna alisin. Amen? So para makita mo yung puwing ng iyong kapatid, linisin mo muna natin ang ating sarili. Yung muna ang sarili natin ang ating ayusin. Amen? Sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng church, sa harapan ng ating mga kapatiran. Amen? Kasi nga po, bago natin husgahan ng iba, kung ipinuturo natin sila, tatlo ang balik sa atin. Amen? So, ibig sabihin nun, mas marami tayong kahinaan at kapintasan. Kasi, karamihan po sa mga humahatol, sila po yung mas maraming kahinaan at kapintasan. Amen? Kaya, wag po tayong humatol sa ating kapwa. Dahil maging tagahatol na po tayo sa kautusan at ipinantay na natin ang ating sarili sa Panginoon. Sabi rito, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. So, ang Panginoon lamang may karapatang humatol sa atin. Tayo wala tayong karapatan. Nahusgahan natin, hatulan natin ang ating kapatid. Ano man ang nakikita nating pagkakamali nila o pagkakasala o mga pagkukulang na nagawa nila sa buhay nila. Sabi rin, tanging siya ang may kapangyarihan magligtas at magparusa. Ngunit sino ka upang humatol sa iyong kapatid? So, sino tayo? Para hatulan natin ang ating kapatid. Bago natin hatulan ang ating kapatid, bago tayo mag-isip ng masama sa kanya, bago tayo magsalita ng masamang pananalita sa kanya, ibalik muna natin sa ating sarili. Sino ako para hatulan ko ang kapatid kong ito? Ay, ako na may ganito rin, ako na may ganayan din. May mga kahinaan din ako, may mga pagkukulang din ako. Amen? So, wag na po nating hatulan ang isa't isa. Tigilan na po natin iyon sapagat kung bagay, wag nating ipantay ang ating sarili sa ating Panginoon sapagat hindi po tayo perfecto. Lahat tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at maya-maya nga po tayo nagkakasala sa ating Panginoon at lagi rin niya po tayong pinapatawad. Amen? So tigilan na po natin, huwag na po nating hatulan ng ating kapwa. Pangalawa, huwag kayong magparusa upang hindi kayo parurusahan ng Diyos. Ito po'y delikado ito sa may mga authority, sa may mga kapangyarihan, na pag nagkakasala yung mga mas mababa sa kanila, ito'y kanilang pinaparusahan, pinapahirapan, ipinapahiya, at sinisira-siraan. Dinadown po nila ito. So tayo bilang isang mananampalataya, ito ay pinagbabawal po sa atin ni Lucas na huwag po nating parusahan ng ating kapwa. Sapagkat wala tayong karapatan na magparusa sa ating kapwa. Ano man ang nagawa nilang pagkakamali, ikaw man ay niloko, ikaw may nilait, ikaw may sinira ang puri, wala po tayong karapatan na sila'y ating parurusahan. Amen? Sapagkat sabi rito, na tayo rin ay parurusahan ng ating Panginoon. So, ipanalangin na lang natin sila, Lord, pagpalain mo siya, Panginoon. Di ba sabi doon na kung kayo man ay inuusig, kayo man ay hinuhusgahan, hinahatulan, ipanalangin ninyo upang kayo maging tunay na mga anak ng Diyos. So, kung pinaparusahan natin ang ating kapwa, sila ating sinisiraan, sila ating kumbagay sila'y ating pinapahirapan sapagkat halimbawa mas mataas ka sa kanya, nakagaw siya ng pagkakamali, parurusahan mo, siya pinapahirapan mo, o kaya siya dinadown mo. So, hindi po yun kalooban ng Panginoon. Amen? Huwag po tayong basta-basta magparusa sa ating kapwa. Kahit siya po ay merong nagawang pagkakamali sa bawat isa sa atin. Ang sabi po rito sa Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Upaubayan ninyo yan sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, ang pagpaparusa kasi kung minsan,
Kaya mo pinaparusahan yung taong iyon dahil nagalit ka doon sa ginawa niya. At dahil doon, pinarusahan mo siya para makaganti ka doon sa ginawa niya sa iyo. Ano man yung pagkakamali na kanyang ginawa. So yun ay may kasama iyon na paghihiganti kung minsan yung ating pagpaparusa. Amen? Kaya wag po tayong magparusa sa ating kapwa. Gaano man kataas yung antas na ating kinatatayuan. Kung ikaw man ay mayor, ikaw man ay kapitan, ikaw man ay presidente, wala po tayong karapatan na magparusa sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kahit ikaw ay isang pastor, ikaw ay elders, wala po tayong karapatang magparusa sa kanila na sila'y ating sasaktan at pahihirapan sapagkat tayo po ay parurusahan din po ng Diyos. Amen po. Sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti, huwag kayong gaganti. Ako ang gaganti para sa inyo. Amen? Ano pa? Levitico 19:18, sabi rito, huwag kayong gumanti ng masama o magtanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin niyo siya gaya ng inyong sarili. So ano man yung pagkakamali na nagawa nila sa atin, kailangan pa rin natin silang mahalin. Kailangan pa rin natin silang unawain, kailangan pa rin natin silang tanggapin, kailangan pa rin natin silang pakikisamahan. Katulad ng gusto natin na gawin nila sa atin, di ba? Kasi tayo nga po, may nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero tinatanggap pa rin tayo ng iba, di ba? Minamahal pa rin tayo, pinapakisamahan pa rin tayo. So dapat maging ganun din po tayo. Pakikisamahan pa rin natin sila'y ating mahalin katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Yun yung nais ni Lucas na itinuturo niya po sa bawat isa sa atin. Na mahalin natin sila katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Diba yung pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig mo sa iyong sarili. So paano mo ba ibigin ang sarili mo? Pinapaliguan mo, nagbabitamins ka, pinapakain mo, 3 times a day, may merienda pa, binibihisan mo ng maayos. So dapat maging ganun din po tayo sa ating kapwa. Kahit po sila ay may ginagawang pagkakamali sa atin, kailangan pa rin natin silang mahalin gaya ng ating mga sarili. So huwag tayong gaganti at huwag tayong magkaroon ng tanim na galit sa ating mga puso. Alisin po natin ang mga iyon. Amen? At hayaan natin ang Panginoon. Ang Panginoon ang gaganti para sa atin. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanila. Pero tayo wala tayong karapatan na magparusa sa kahit sa kanino paman. Amen? Pangatlo, magpatawad kayo sa inyong kapwa at papatawarin kayo ng Diyos. So kung marunong tayong magpatawad sa ating kapwa, tayo rin po ay patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Amen? Kung paano ang Ama na maya't maya oras-oras tayo pinapatawad, so maging ganun din po tayo. Matuto tayong magpatawad. Di ba sabi noon, Lord, ilang beses ko bang patawarin ang aking kapwa? Di ba sabi noon, 77 times 7, mo patatawarin ang iyong kapwa. So ibig sabihin, walang katapusan na patatawarin mo ang iyong kapwa katulad ng pagpapatawad na ginagawa sa atin ng Diyos sa oras na tayo ay nagkakamali. Amen? So, matuto tayong magpatawad upang tayo ay patawarin din po ng Diyos. Kasi kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi po tayo patatawarin ng Diyos. Ang sabi po sa Mateo 6:14, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. So kung matuto tayong magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin, tayo rin po ay patatawarin ng Ama na nasa langit. Kaya nakakatakot na inabot ka ng kamatayan, ilang taon na ginawan ka ng masama ng taong yun ay nagpapatuloy na sa kanyang buhay. Pero ikaw, yung galit po, tampo, hinanakit, sama ng loob, hindi pagpapatawad ay nasa puso mo pa rin. At inabot ka ng kamatayan, impyerno ang bagsak mo. Amen? Sabi doon pa, ang di nagpapatawad sa lupa ay hindi ko patatawarin sa langit, sabi ng Ama. So, kailangan nating magpatawad sa ating kapwa. Matuto tayong magpatawad, maya't maya kung kinakailangan. Kung siya lagi nagkakamali, nagkakasala sa atin, lagi nating patatawarin. Pero maging matalino din po tayo. Di ba kung halimbawa nanlalamang na sa iyo,
ay dapat mag-isip-isip ka rin. Huwag ka nang magpapalamang. Patatawarin mo siya, pero huwag ka nang laging magpapalamang sa kanya. Ano pa sa Ephesians 4:32? Sabi rito, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pagitan ni Kristo. So sabi rito, maging mabait kayo at maging maunawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. So ito yung hinihingi sa atin ni Lucas, na kailangan nating maging mabait, maging maunawain. Amen? Para anong pinagkaiba natin sa mga nasa sanlibutan na walang relasyon kay Kristo? Kung tayo ay hindi maging mabait at maging maunawain sa isa't isa. Amen? So kailangan natin ang ugaling ito, tayo maging maunawain at tayo ay maging mabait sa isa't isa. Amen? So, ano man yung ginagawang kamalian sa'yo, huwag mo siyang pakitaan ng maling pag-uugali. Huwag mo siyang yung tatarayan mo, kundi lagi mo pa rin unawain, lagi ka pa rin maging mabait, lagi mo pa rin siyang patawarin. Katulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So, ang kailangan po, hingin natin sa Panginoon, Lord, biyaan mo ko na maging mabait. Di ba kung minsan pamilya mo, asawa mo gagamitin sa iyo, na talagang batak na yung, kumbaga sa gumay malalagot na yung goma, yung rubber, at batak na yung pagiging maunawain mo, yung pagiging mabait mo, yung pagtitiis mo, yung pagtsatsaga mo. Pero kung kailan ba natin, babanatin mo pa rin upang hindi na magkaroon ng away, ng kaguluhan lalo sa pamilya. Minsan mga asawa natin talagang super kababait. Amen? Kaya kailangan hingin natin sa Panginoon na Lord, biyaan mo po ako na lagi ko pang intindihin ito, lagi ko po siyang unawain, lagi po akong maging mabait. Lalo na yung mga magulang na mayroong mga anak na pasaway. Diba? Lagi pa rin natin ipakita yung ating kabaitan, yung ating pagiging maunawain bilang isang ina sa ating mga anak. Amen? Kasi wala namang ibang magmamalasakit sa kanila. Wala namang ibang titingin o magpapaalala sa kanila, kundi tayo lang. Wala talaga. Hindi yan pakikialaman ng kapitbahay mo. Tayo talaga ang magtuturo sa ating mga anak. So, naroon lagi yung ating pagiging maunawain at pagiging mabait. Huwag natin itong alisin sa mga buhay natin, lalong-lalo na tayo na ginagamit ng Panginoon. Amen? At sabi rito, na lagi tayong magpapatawad kung paano ang Diyos na tayo laging pinapatawad sa magitan ni Kristo. Kasi kung mawala yung pagiging mabait, maunawain natin, ay wala, mapapahamak yung mga anak natin. At lagi tayong mapapaaway, sigurado yun, sa mga tao na gumagawa sa atin ng kamalian. Ano yung pang-apat? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Sabi rito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. So tinuturuan din po tayo na magbigay. Ibig sabihin na tayo ay matutong tumulong sa mga kapatid natin, sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na po sa loob ng iglesia. Amen? At sabi rito, ibabalik sa atin ito ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kaya kailangan huwag tayong magsawa na magbigay o tumulong. Dahil habang tayo tumutulong, habang tayo ay nagbibigay, para tayong naghahasik ng binhi. Amen? Kung gaano karami yung binhi na inihasik mo, yun din yung dami ng iyong aanihin. Kaya kung kukunti lang ang inihasik mo, kukunti lang din yung balik sa'yo, yung aanihin mo. Kaya sabi po rito sa 2 Corinto 9, verses 6-8, sabi rito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. So wag po tayong manghinayang na tayo ay magbigay, na tayo ay tumulong, sapagkat kung gaano kalaki yung ating ibinibigay, tinutulong, yun din yung laki na balik sa atin. Di ba sabi ng Panginoon sa ibang talata ng Biblia, nagpapautang sa mahirap ay sa Diyos na nagpapautang
At kung ikay nagpapautang, huwag mo nang isipin na yun ay ibalik sa iyo. Dahil ang Diyos nun ang magbabalik sa iyo. Mahirap yun. Di ba? Mahirap yun. Ano ba, 10,000 inutang sa iyo? Mahirap po yun. Pero, biyaan ka ng Panginoon kung yun talaga ang plano ng Diyos. Dahil yung taong yun ay hirap na hirap sa buhay. Ay nagkaroon ng emergency. At humingi ng tulong sa iyo. At meron kakayanan na tumulong. At hinipo ka ng Panginoon na magbigay ka at tulungan mo ang taong iyon. So gagawin mo iyon at isipin mo na lang na sa Panginoon mo iyon pinautang. Ang sabi sa pangalawang Korinto 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pakasaganain kayo sa lahat ng bagay, git pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkawang gawa. So sabi rito, magagawa ng Diyos na pakasaganain tayo na tayo ay kanyang pagpapalain nang higit pa sa ating pangangailangan. So ibabalik ng Diyos iyon nang higit pa sa iyong pangangailangan. Bakit? Upang may magamit kayo sa pagkawang gawa. So ito yung nais ng Panginoon, na tayo ay matutong magbigay sapagkat tayo ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon nang higit pa po sa ating pangangailangan. Para ano? Para magamit sa pagkawang gawa, sa pagtulong sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sa gawain ng Panginoon at sa mga tao na nangangailangan. So wag po tayong maging madamot kasi kung maging madamot tayo, lalayo po sa atin ang mga pagpapala. Parang, kumbagay, pinapabitawan sa iyo ng Lord yung 100. Paano mo masasalo yung mga ibabagsak pa niyang pagpapala kung laging nakakumkum yung iyong mga kamay? Diba? Bitawan mo yan. Pag binitawan mo, so masasalo mo yung mga masigit pang pagpapala na darating sa buhay mo. So paano mo masubukan ang Panginoon kung hindi po tayo marunong magbigay, kung hindi po tayo marunong tumulong? Pag tumulong po tayo, asahan mo na ang Diyos ang magbabalik sa atin noon, na siya yung pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Hindi po niya tayo gugutumin. Hindi po niya tayo pagkukulangin sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Sapagkat nakikita ng Diyos ang puso mo na may kagalakan ka na tumulong at magbigay sa iyong kapwa. At dahil doon, ibabalik sa ito ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. At dahil doon, lalo ka pang makakatulong sa iba o makatulong para sa gawain ng ating Panginoon. Sabi rito, pakasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Pagpapalain niya tayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami, sa gayi. Dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na dadalhin ko sa kanila. Kasi ito kasing tutulong sila doon sa ibang iglesia, sa mga kapatiran nila. So humingi dito yung sumulat ng Korinto na magbigay kayo, tumulong kayo sa mga kapatid natin at matuto silang magpasalamat sapagkat dadalhin ko sa kanila yung mga tulong na galing sa inyo. So wag po tayong manghinawa na tumulong tayo. Halimbawa, ang magsaysay, kailangan nila ng tulong. At may kakayanan naman po tayo na tumulong o magbigay. Magbigay po tayo. Wag po tayo maging madamot, wag po tayo maging kuripot. Sapagkat hindi po natin maranasan ang mga siksik, liglig at umaapaw na pagpapala na galing sa Panginoon. Amen po. So habang tayo nagbibigay, lalo po tayong pagpapalain ng Diyos at mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po. Sapagkat kung tayo nagbibigay, mayroon tayong aanihin pagdating ng panahon sapagkat naghasik po tayo. Amen po. At sabi rito, pagpapalain niya tayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, ibig sabihin hindi niya tayo pagkukulangin. Patuloy niya tayong pagpapalain at maranasan natin ang mga pangako ng Diyos na mga pagpapala para sa bawat isa sa atin kung hindi po tayo mapagod at manghinawa na gumawa ng kabutihan at tumulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa kanyang iglesia. Amen po. So yun po ang kapahayagan ng Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo mananalangin. Hallelujah. Thank you po, Father God, sa umagang ito, sa iyong mga banal na salita na pinagkalo mo po sa amin sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ito po'y matanim sa aming mga puso't isipan at mamunga ng masagana, O God. Biyaan niyo po kami na huwag kaming humatol, Panginoon, at huwag kaming
magparusa sa aming kapwa, kundi lagi kaming magpatawad at lagi kaming magbigay, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan, lalong-lalo na para sa iyong gawain, O God. Salamat po sa lahat ng ito at sa aming pag-uwi, patuloy mo kaming ingatan, proteksyonan, balutin ng iyong banal na dugo. At salamat aming Ama, nabiyaan niyo kami ng pusong mapagbigay, Panginoon, at pusong mapagpatawad, O Diyos, sa aming kapwa. Salamat po. In Jesus' name. Amen.